Salamat. Uli na ta magkita. Basta mo kaon tag paniguro. Basta mo kaon ganita. Magkita pagid ta. Ako di man initan si Frank na. June 17, 2022, umuwi ako galing ibang bansa. At naisipan kitang i-prank dito kung makikilala mo pa ba ako. At sad to say, hindi mo ako nakilala kaagad. Nalungkot ako, pero syempre naintindihan ko kasi nga matanda ka na at matagal tayong hindi nagkita. Nang nakilala mo ako, tuwang-tuwa ka kasi iniisip mo, akala mo mawala ka na hindi tayo nagkikita. Kaya pinapalakas ko ang loob mo at binibiro kita na kumain ka lang para magkita pa tayo ulit. Ayon sa mga kwento sa mga nakakausap sa mga dumadalaw sa'yo, lagi mong binabanggit na kapag ikaw ay nawala, ako at ang isang auntie ko na nasa Davao ang di makaka-attend kapag ikaw ay nawala. Kasi nga dahil nasa malayo kami. Kaya nung umuwi ako, tuwang-tuwa ka talaga. Fast forward, July 2 nag-outing tayo sa dagat at sumama ka pa doon. Nag-aalala kami sa'yo kasi ang dami mong kinain, hindi ka paawat. Binibiro na kita na mama mamaya na yan ulit kasi magpapatunaw muna tayo at nilibang kita para maligo para mahinto yung pagkain mo dahil hindi talaga normal yung kain mo noon. Nag-enjoy ka naman sa araw na yon hanggang sa umuwi tayo at hanggang sa pag-uwi natin naghahanap ka ng pagkain nun. Kaya inantay mo yung iba nating kasama na may dala ng mga tira-tira nating pagkain. July 5, masama na ang pakiramdam mo at nagpamasahe ka sa akin at nagtanong ka sa akin kung kailan ako luluwas ng Manila at pabalik na ng Hong Kong. Sabi ko, by 9, aalis na kami, luluwas kami kasama mga bata dahil marami pa akong aasikasuhin lalo na sa pag-transfer ni Sasha ng school. Nalungkot ka at sinabi mo na baka mawala ka na hindi ako makakauwi kasi aalis na naman ako. Pinapalakas ko lang yung loob mo. Salamat. Uli na ta magkita. At humiling ka sa akin na bago ako aalis, magpamasahe ka ulit sa akin. At nagsabi naman ako ng oo. Kinabukasan, July 6, birthday ko. May nakaset na kami mga palaro kasama mga bata, kaya nag-i-enjoy kami sa bahay. At ikaw as usual, masama ang pakiramdam mo. Inaaya ka namin na pumunta sa bahay, sabi mo, ayaw mo kasi pagod ka. Kaya hinayaan ka na lang namin magpahinga. Kinagabihan, mga hating gabi, ginising nila ako na nag-chill ka daw, kaya bumangon ako at pinuntahan kita. Grabe yung pag-chill mo, hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Pero nagulat ako, kasi kahit mahina yung boses ko noon, naririnig mo ako at sumasagot ka sa mga tanong ko. Kahit nag-chill ka, pinapainom kita ng gatas, umiinom ka. Gusto kitang isugod sa ospital pero mariin mong sinabing ayaw mo. At naintindihan ko dahil grabe yung trauma mo noon nung na-confine ka sa hospital. Mga alas 3, humupa yung pag-chill mo at nilinisan kita. Nahiya ka pa sa akin magpalinis noon. Sabi ko sa kanya, huwag kang mahiya dahil ako noon nililinisan mo rin ako. Parang kakaiba ang mga kaganapan nung gabing iyon. Inilipat ka namin ng higaan dahil sa pagod mo sa pag-chill mo, binuhat ka namin ni mama. Hindi ka namin halos mabuhat samantalang ang liit-liit mo. Magdamag kitang binantayan that time. At lagi naming minomonitor yung sitwasyon mo. Lagi namin sinasabi na magpa-hospital na tayo pero ayaw mo talaga. Fast forward, July 8, maaga akong gumising, pumunta kami ng bayan, ibili ka ng pagkain mo, mga diaper mo at kung ano-ano pa na kailangan mo at mga gamot mo. Pagdating ko, sabi ng ante na medyo iba yung pakiramdam mo, para kang may ubo. Kaya sabi ko, sige, puntahan ko si mama at nililinisan ko siya at mamasahiin ko siya. Dahil kinabukasan, alis na nga namin at luluwas na kami ng Maynila kasama ang mga bata. Hindi ko naman akalain na yun na yung last na pagkikita natin. Ang sakit sa dibdib na. Nakikita ko yung huling hininga mo, hawak-hawak kita. Sinisisi ko ang sarili ko na parang ang laki ng pagkukulang ko. Siguro sana hindi kita pinakinggan at dinala kita sa hospital. Baka hanggang ngayon buhay ka pa. Hanggang ngayon sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari sa iyo. Sabi nila huwag ko daw sisihin ang sarili ko dahil baka yun na talaga ang will ng Diyos.
Lagi mong iniisip na baka mawala ka na hindi ako maka-attend. At yun nga, naka-attend nga ako. Kitang-kita ko. Nasaksihan ko lahat. Mama, miss na kita. Mula sa taon na yun, hindi na ako nagsiselebrate ng birthday ko. Dahil sinisisi ko yung sarili ko. Patawarin mo ako at maraming salamat sa lahat-lahat. Ikaw ang humubog sa akin kung ano ako ngayon. Buong pagkatao ko, ikaw lahat yun. Yung pagiging independent ko, masipag at responsableng magulang. Dahil yun sa'yo, dahil sa mga pangaral mo sa akin. Mahal na mahal kita, ma. Ngayong nandyan ka nakasama ng ating Panginoon, wala ka ng sakit na mararamdaman pa. Tuwing ondas, birthday mo at anniversary ng pagkamatay mo, lagi mo akong dinadalo sa panaginip. Maraming salamat po talaga, mama. Mahal na mahal kita at miss na kita.